tungkol sa epikong bidasari na nagsimula sa Kamingdanawan. Nakabatay sa isang romansang malay at ang kanilang paniniwala upang tumagal ang buhay ng tao, ito ay pinaalagaan at iniingatan ng isang isda, hayop, halaman at unang punong kahoy. Taga po, Lola. Dahil dyan, ikwento niyo na po. Sa kaharian ng Kembayat, ang mga tao doon ay mapayapang namumuhay. Sa di inaasahang pangyayari, umatake ang mapaminsanang ibon sa kanilang kaharian, at ito ay ang ibong Garuda. Bakit kayo ay natatakot? Tila kayo ay nagkakasiyahan. Maaari ba akong sumali? Ang sultan at ang buntis na sultana ay isa din sa inatake ng ibong Garuda. Tara na, kaya mo yan, mahal. Hindi ko na kaya, nanganganak na ako. Dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya, sakit na ng tiyan ko. Kaya mo yan. Kay gandang prinsesa. Ito'y biyaya sa atin ng Diyos. Ang ipapangalan ko dito ay Sinapati. Hindi tayo pwedeng magkakasama dahil pare-parehas tayong mamamatay. Paano ang anak natin? Tara na, dyan ang ibong Garuda. Ay, mag-isa na lang ako sa buhay. Makahanap na nga lang ng kalakal. Ano yung ingay na yun? Hala, may sanggol. Hala, isang napakagandang sanggol. Bakit kanila iniwan dito sa kagubatan? Dahil wala na akong kasama sa buhay, ikaw na lang, aalagaan na lang kita. Ang papangalan ko sa'yo ay Bidasari. Ito ay inampon at inalagaan ng Johara bilang isang tunay na anak. Habang lumalaki si Bidasari ay lalo pang gumaganda. Naligaya si Bidasari sa piling ng kanyang kinikilalang magulang. Tay! O bakit anak? Sa kaharian ng Indrapura, ang Sultan mong Indra ay 2 taon pa lamang kasal kay Lilasari. Mapanibughuin si Lilasari dahil natatakot siyang umibig pa sa iba ang Sultan. Mahal kong Sultan, ako ba'y iyong mahal talaga? Oo naman, mahal kita, Lilasari. Kawal! Tawagin niyo nga ang aking asawa na si Mohindra. Susunod po, mahal na rin. Mahal na hari. Pinapatawag po kayo ng mahal na rin. O sige, sunod na ako. Pinapatawag mo daw ako. May gusto lamang akong itanong sa iyo. Ano naman iyon? Hindi mo kaya ako makalimutan kung may mahanap kang higit na mas maganda kaysa sa akin? Maganda? Eh, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Nagalala si Lilasari na baka may lalo pang maganda sa kanya at ito'y makita ng Sultan. Kawal! Kaya karakarakang inutusan ng kanyang kabig upang saliksikin ang kaharian upang malaman kung may babaeng higit na maganda sa Sultan. Ngayon din! Kailangan natin hanapin ang higit sa mas maganda
sila. Anong pangalan ng babaeng iyon? Baka yun na nga ang hinahanap natin. Nakita nila si Bida Sari. Pinapatawag ka ng mahal na rin ng Lila Sari. Saan naman? Ang kaharian ng Indrapur. Sila ay nakarating sa kaharian upang puntahan si Lila Sari. Mahal na Reyna, ito na po ang nakahari. Pagsapit doon, si Bida Sari ay lihim na ikinulong ni Lila Sari at pinaparusahan. Maaari bang ibigay ko na sa iyo ang gintong kwintas ko kaysa pahirapan mo ako? Sige, pumapayag na ako. At ibinigay ni Bida Sari ang gintong isda kay Lila Sari. At pinayagan na ni Lila Sari na makauwi si Bida Sari. Sige, pinapayagan na kitang umuwi. Kaya si Bida Sari ay nakaburol kung araw at muli namang nabubuhay sa gabi. Nag-alala si Johara na baka patayin tuluyan si Bida Sari. Sana kaya ang aking anak? Nag-aalala na ako sa kanya. Nagpagawa siya ng isang magandang palasyo at doon itinira si Bida Sari. Papatayo ako ng palasyo para tirahan ng anak ko si Bida Sari. Sa wakas, natapos ko na rin. Isang araw, ang Sultan Mongindra ay nangangaso sa gubat. Nakita niya ang isang magandang palasyo. May palasyo dun. Ano kaya meron dun? Nakita niya ang isang magandang babae na tutulog at ito ay si Bida Sari. Hindi niya ito magising. Umuwi si Sultan Mongindra nang hindi nakakausap si Bida Sari. Bumalik ang Sultan kinabukasan at naghintay siya kinagabihan. Nagtapat ni Bida Sari ang mga ginawa ni Lila Sari sa kanya. Galit na galit ang Sultan sa ginawa ni Lila Sari. Nalaman ko yung ginawa mo kay Bida Sari. Dahil sa ginawa mong iyon, iiwalayan na kita. Hindi ko matatanggap ang iyong pasya. Iniwan niya si Lila Sari sa palasyo. Samantala, pagkaraan ng maraming taon, ang tunay na magulang ni Bida Sari ay tahimik na naninirahan. Nagkaroon pa sila ng isang supling, ito ay si Sinapati. Magkamukha si Bida Sari at Sinapati. Tay, meron po ba ako nangawalang kapatid? Oo, anak. Siya si Sinapati, iniwan namin siya sa gubat. Sabi po ko si Johara, meron daw po isang anak na kalitang kamukha ko. Sino naman iyon? Siya po iyon! Nang magkita si Bida Sari at Sinapati ay tunay nga magkamuka. Ngayon ay kinasal na si Mongindra at Bida Sari. At dito nagtatapos ang kwentong epikong Bida Sari.